Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, nice move talaga. Seryoso ang usapan to mga kababayan. Trending ang Pangulo matapos ang matinding back-up ng Amerika at Japan patungkol sa umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Mismong si President Joe Biden ng Amerika ang nagbitaw ng mga maanghang na salita laban sa China. Napakabihira ang mga ganitong pagkakataon mga kababayan na ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo ang baback up sa Pilipinas. Gaano kaya kaseryoso ang naging usapan sa isyong ito at ano-ano kaya ang ipinangako ng Amerika at Japan sa Pilipinas laban sa China kung patuloy pa din ang mga nangyayaring harassment sa West Philippine Sea? Naku po mga kabayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Nagbabagang balita sa araw na ito. Inulit ni US President Joe Biden noong Huwebes sa Washington DC ang kanyang mga pangako sa pagtatanggol sa Japan at Pilipinas na idiniin ang anumang pag-atake sa mga sasakyang panghimpapawid, sasakyang pandagat o militar nito sa South China Sea ay magpapatupad daw ang Amerika ng Mutual Defense Treaty. Inilarawan ni Biden ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand R. Marcos Jr. at ang punong ministro ng Hapon na si Fumio Kishida sa makasaysayang pagtitipon bilang magkaibigan at magkatuwang na nakatali sa iisang pananaw at hangarin ng isang mapayapa, matatag at maunlad na Indo-Pacific. Bukod sa pagbibigay ng kanilang pangako sa pagtatanggol at pagtutulungang pangdagat, ang US at Japan ay nagpahayag din ng kanilang buong pagsunod sa pagtulong sa Pilipinas na isulong ang mga pagsisikap nito na tugunan ang pagbabago ng klima at higit pang palakasin ang ekonomiya ng Pilipinas upang lumikha ng mga industriya at mas marami pang trabaho para sa lahat ng Pilipino. Ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ng Amerika na nilagdaan noong 1951 ay nagsisilbing pundasyon para sa malapit na kooperasyong pansiguridad sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay pinahusay noong 1998 Visiting Forces Agreement at ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement kung saan ang Visiting Force Agreement ay nagbibigay ng legal na batayan at proteksyon sa katayuan para sa militar ng US at mga sibilyang tauhan nito sa Pilipinas sa opisyal na negosyo. Sa kabilang banda, pinahihintulutan din ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ang mga pwersa ng US na ma-access ang mga napagkasundoang lokasyon sa Pilipinas sa rotational na batayan para sa mga pagsasanay sa pakikipagtulungan sa seguridad, magkasanib at pinagsamang mga aktibidad sa pagsasanay sa militar at makataong tulong at mga aktibidad sa pagtulong sa kablabinad sa Pilipinas. And I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Samantala, sa kabilang balita naman mga kababayan kung saan paseryoso na talaga ang usapan. Ang bansang Amerika at bansang Japan ay nagpahayag ng kanilang seryosong pagkabahala hinggil sa sitwasyon sa South China Sea, gayon din sa East China Sea, lalo na ang paulit-ulit na pagtatangka ng mga Chino laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa pagbibigay ng kanilang mga tropa sa Second Thomas Shoal na kilala sa lugar na ito bilang Ayungin Shoal. Sabi ng mga pinuno ng Amerika, Japan at Pilipinas, matatag daw nilang tinututulan ang mga mapanganib at mapilit na paggamit ng mga barko ng Coast Guard at Maritime Militia sa South China Sea. Gayun din daw ang mga pagsisikap na guluhin ang mapagsamantala ng mga pagkukunan sa labas ng pangpang ng iba pang mga bansa. Nanawagan din ang tatlong bansa sa China na sumunod na lamang daw ito sa 2016 arbitral ruling na nagpasya na ang mga feature ay nasa loob ng mga exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasabay nito, tinanggap nila ang kamakailang kooperasyon ng tatlong bansa bilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific at nangangako sa pagpapalalim ng kooperasyon ng tatlong bansa. Nangako din ang United States of America at Japan na patuloy na susuportahan ang mga kapasidad ng Philippine Coast Guard, kabilang na ang pamamagitan ng probisyong kumakailan ng Japan ng 12 Coast Guard vessels at planong magbigay ng 5 karagdagang sasakyang dagat sa Pilipinas.
upang bumuo ng kapasidad sa rehiyon at matugunan ang mga banta na dulot ng transnational na krimen, iligal, hindi naiulat at hindi reguladong pangingisda at iba pang mga hamon sa dagat. Plano ng Japan, Pilipinas at US na palawakin ang kanilang mga pagsisikap na magbigay ng pagsasanay at suporta sa pagpapatupad ng batas sa dagat sa mga kasosyong bansa sa rehiyon. Samantala, matagumpay namang iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang mapayapa, matatag at maunlad na Indo-Pacific nang ipahayag niya ang kanyang pambungad na pahayag sa trilateral meeting sa pagitan ng mga pinuno ng Pilipinas, Japan at Amerika sa Washington, D.C. Sa pakikipag-usap sa harap ng isang pandaigdigang madla kasama si US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, si Pangulong Marcos ay nagrally sa kanyang mga co-world leader upang pasiglahin ang kooperasyon upang makamit ang pagkakaisa at pag-uunlad hindi lamang sa Indo-Pacific kundi sa iba pang mga bahagi ng mundo. Binanggit ni Pangulong Marcos ang kaugnayan ng makasaysayang summit dahil itinataguyod nito ang collaborative partnership sa pagitan ng kanyang bansa, Japan at United States. Binanggit din ng leader ng Pilipinas ang kooperasyong ginagawa ng tatlong bansa sa Indo-Pacific region bago pa man magsimula ang makasaysayang trilateral meeting. Habang nagtagumpay ang tatlong bansa sa pagsisimula ng trilateral meeting, nanawagan si Pangulong Marcos sa Japan at Estados Unidos na aasahan niya ang higit pang mga hamon sa hinaharap. Today we mark a historic moment, the first ever leaders summit between the United States, Japan and the Philippines. And it's truly an honor to have you both here as we begin this new era of a partnership. As you've heard me say before, a great deal of history in our world will be written in the Indo-Pacific over the coming years. And the as the three allies, three steadfast partners, and three proud democracies representing 500 million people, and today we commit to writing that story in the future together. To building the Indo-Pacific that is free, open, prosperous, and secure for all. This afternoon, we'll discuss a few key areas where our nations are deepening ties. First, technology and clean energy. For securing our semiconductor supply chain, from securing our semiconductor supply chain to expanding trusted telecommunications in the Philippines, to building a clean energy workforce, to expanding our cooperation across the entire board. Second, we're deepening our maritime and security ties. This is something I know you've discussed with Vice President Harris during her travel to the Indo-Pacific. And I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Finally, I'm proud to announce we're launching an economic corridor in the Philippines as part of the G7's Partnership for Global Infrastructure and Investment. This is the first corridor in the Indo-Pacific. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future: clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. I'm looking forward to discussing all this with all of you.